Hi! Welcome back to another episode of Relatable with Nikki Sia. And today's episode is extra special because I'm joined by someone very close to my heart, my younger brother, Mary. And it also happens to be his birthday. Yeah, so we're getting real and raw about our childhood and a super conservative household, how that looked like growing up, and how that upbringing shaped us into the adults that we are now. So, we'll talk about the guilt, the shame, the expectations, and how we're unlearning all of that, and how we're showing up for ourselves and our future families. He's now raising two kids, and I'm currently in a dual income, no kids household. So, we've taken two totally different paths. I guess let's dive in. Okay, welcome to the show, Jom, and who our family calls Mari. Hello. Okay, so to start our episode, tell me and our listeners about yourself and your current life. Hi, good morning. Ano nga pala? Tawag dito. My name is Jose Sian and I'm the sister of the host, syempre. And current life, ano ba? Meron family, two kids, and my wife Jane. Ayan, sakto, Holy Week ngayon may free time. Dito lang kami sa May, Pasay, nag-stay. Ngayon, staycation lang for the kids. Ito Holy Week lang. And ano pa, current life, ano pa ba? Yun, we're having small business sa garments industry. Ayan. Nice, Suppliers. nice. Okay. So, in-invite ko talaga si Mari dito. Tawag namin sa kanya sa family namin, Mari. In-invite ko talaga siya dito kasi gusto kong balikan namin. Tapos pag-usapan namin yung mga nakakatuwa and mga hindi masyado nakakatuwang part ng childhood namin. Because, di ba, syempre, we believe that our childhood actually shapes us kung ano tayo ngayon. So, Mari, ano ba yung na-remember mo about our childhood? Nare-remember? Dami. Too Madami. many to mention. Parang ano ba, yung masaya ba muna o yung medyo, Sige, ano na lang, start tayo sa ano ba yung mga rules nila mama tsaka nila daddy na hindi mo makakalimutan, yung nag-stand out para sa'yo? actually iba-iba eh. Siguro nung early childhood, sabihin natin, bawal ka manood ng TV. Yun. Di ko alam ba't bawal eh. Sayang yung TV, hindi ginagamit, no? Totoo. Di mo tayo Totoo. nagtitipid sa kuryente. Di ko alam. Totoo. Actually, Siguro ano pa, isa din is bawal ka manood ng Tagalog Tagalog, segments. Oo, yun. 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 Yes, yes. Yun talaga naalala ko. Kaya, lagi ko sinasabi sa mga friends ko tsaka sa mga classmates ko, growing up, pagka may binanggit sila, kunwari yung mga SEDI, yung mga Mm. prinsesa, ganyan, hindi talaga ako Wala, hindi makarelate. ko alam Kasi, yan. Hindi ko alam. yun, like, di ba? So, yung mga palabas sa TV nung bata tayo, hindi ko yun alam. Tama. Tapos, ang pinapanood lang natin ay, yung mga saint-saint na mga ano, di ba? Oo, Yung yung mga sa VHS. cartoon. So, Oo, yung sobrang Tapos alam ko yung, pa. kung alam nyo yung siguro alam naman ng karamihan ng listeners mo. Siyempre yung Disney, di ba? Ah, Kompleto ko lahat ng ah, nun. Ng oo. VHS nun. May Tama, Aladdin, tama. yan. So, Pocahontas nga, baka hindi nyo napanapad yan. Ako napanood ko na yun. Yung Beauty and the Beast, Oo, yung yun. mga Snow White, yan Ngayon, kompleto. pag Tsaka tinanong mo yung mga kasi, bata ngayon, hindi na nila minsan alam eh. I mean, di na nila alam, oo. pag babae siguro Kaya yes, siya, pag babae. oo. Kaya siya nire-remake eh, kasi para makuha ulit nila yung generation na bago. Kasi nga, hindi Oo. masyado na siyang luma Hindi eh. na, oo, Tama, tama, tama. tama. Ayun. Tapos, alam ko Tas bawal din tayong kumain i-add ng, ko lang din yung dun sa oo. pagpapanood ng Tagalog. Ano yan, kapag meron talaga akong gustong panoorin, dun na ako kanila Lola Selly na nanonood. So, mga viewers kung di alam, kasi yung bahay po namin, merong yun eh, compound siya. So, dalawang bahay yun. Ah, So, pag hapon, kunyari, naririnig ko sa mga friends ko, may magandang pinapanood ng hapon, di ba? After ng school, may mga sikat oo. na, mga cartoons or Oo. pupunta pa ako kay Lola Selly para makinood. Kasi Para wala mang tao doon eh. makinood. Oo, pati nga, doon ko nakilala ngayon si Dingdong Dantes.
Sa isang segment niya, ano yun, yung kasi parang doble kara yung partner niya nun eh. Parang ganun yung dati. Okay, hindi ko na nga alam yun eh. Ayun. So, Una yun yung, kong nakita si Ding Dong ata yung ano, Honey My Love So Sweet na ah, movie nila. Tapos sa Cinema One ko na ata yun napanood kasi nga hindi naman tayo like nanonood ng Tagalog. Hindi tayo pinapayagan manood. nai-intrigue lang ako noon kung ano yung mga Tagalog na pinag-uusapan ng mga classmate ko. So, tumatakas Oo. pa ako. Oo. Siyempre, di Oo. mo naman pagkwentuhan si mami, di naman niya magkait eh pag nalaman niya sa'yo. Oo. Tama, tama. Tsaka naalala ko merong time na, kasi yung parents namin, nagsisimba sila every day. Every Mm. single day. 6 o'clock ba yung mass nila o 5? Ano, 5:30. 5:30, ayun. So, nagsisimba sila, so parang 5 pa lang yata umaalis na sila. Five Tapos o'clock to 6 yung, nakakanood na ako. ayun, yun yung time na Yun yun, nakakanood oo. siya. Kailangan ko mag-alarm nun or kailangan ko magising nun kasi yun yung earliest na pwede ako manood ng TV nun. Tama, tama. Tapos Kasi lahat naalala ko, ng panood ko ng TV, lahat takas eh. Walang ano. oo. Tsaka naalala ko parang kahit na yung time na yon ang palabas pa lang yata kasi sobrang early pa nun, di ba? Mm. Ang palabas pa lang nun is Nickelodeon. Yes, kasi Naalala mo yung cable parang na eh. Oo. Temple Run? Oo, yung Temple Run. Yes, Yung totoo yun. Temple Run. 6, ano yun eh, parang 5:30 yung show nun eh. Parang ganun. Oo, So, oo. top, kasi 30 minutes yung segment na yun. So, tapos ko lagi yung Temple Run na yan. Oh, 'di ba? 'Di ba? Kaya hindi ko makakalimutan yung Temple Run na yun. At saka, alam ko nung bata tayo, ang mga pinapanood mo is Rugrats. Yan, mga... No choice eh. I mean, so, sa'yo ko yun natutunan manood yung mga Rugrats. Ano, si meron ka pa ano, ibang Dennis the pinapanood eh. Menace, Dennis. Yun. Dexter's Yun. Lab sa Cartoon Oo, Network. tama. So, usually Tama, Cartoon Dexter's. Network, Nickelodeon. Oo. Oo. Alam ko may isa pa eh. Pero, ano mo. Oo. Wala pa Ayun Disney nga. Channel masyado nun. Parang Wala, walang wala, Disney wala Channel pa. eh. Walang Disney Channel, walang Netflix, walang iba. Yun lang talaga, cable, Oo. cable TV talaga. Ayun. Tsaka alam ko, nung bata tayo, bawal tayo kumain ng junk food. Nalala mo Yes, yun? Nova lang. No ba? Tapos once a year lang pwede. Ah, hindi ko na maalala kung siguro, pero kasi yung Nova, 'di ba dati kung alam mo yung kung nakasama ka, ay malamang nakasama ka sa Macro, yung grocery, Oo. Oo, yung kasi grocery na macro. wholesaler pala yun. So Oo. ngayon, yun yung old school na SNR. So, SNR. Oo. oo, ngayon SNR na, 'di ba? Mm-mm. Social na. Dati kasi gano'n. So, pag bumili si mami, sila daddy, ano yun, isang sako yun. Isang sako. Siguro, once a week, pwede ka kumain ng ano. Oo. Tas Tapos toffee lock Nova lang yung lang. chocolate. So, yun. Yes. Yes, tsaka safari. Yun, sa pari. Yun, toffee lock tsaka safari. Tama, tama, tama. Yan, yan. Ayun, ako naalala ko kay mama nung medyo, I think, kasi 'di ba hatid sundo naman nung bata-bata tayo, like elementary hatid sundo. Tapos nung medyo nakakapag-jeep na tayo, ganyan. Mhm. Parang ang bilin niya sa akin nun is bawal umuwi ng madilim na. So, dapat bago magdilim, nasa bahay ka na. Pero meron akong nakakatawang experience na hindi ko makakalimutan na first time kong mag-jeep. Nasa St. Paul na ako nito yung nag-first year high school Mm. na ako. Tapos, first time ko mag-jeep, dito ang tuwa ako. Tapos, pumunta kami dun sa bahay ng classmate ko sa Kamuning. Ang saya-saya ko. Kung tutuusin, malapit lang yun, di ba? So, hindi naman siya talaga malayo. Inabutan ako ng dilim. Parang nakauwi at ako 6:15, ganyan. So, pagpasok ko ng bahay, dun sa pinto, kasi pagpasok mo ng bahay, di ba, dining na agad yung makikita mo, di ba, Oo. from dun sa door. Alam ko, nandun ka din, or kumakain siguro kayo, kasi 6 na di ba? Past a Mm. little bit, past 6 na. Tapos nakita ko ni mama, ang ginawa niya, pinaulan niya ako ng spoon and fork. Kasi yun yung matak niya sa table di ba? Oo, okay. Nandun ako, Tapos, naalala ko yun. Hintay ko nga yung tas, kutsilyo lumipad sa'yo eh. Hindi yata na ano. Hindi yata nakuha. Bakit din? Di ba kasi set yung table natin, di ba? oh. Tapos doon ko na-realize na, medyo magaling pala ako umilag kahit papano. Kasi hindi niya ako masyadong natamaan Malayo ka rin eh. Nandun ka sa may bandang Actually, refrigerator mo. totoo, parang darts. Parang Galing na ni darts na Mami yun nun kung dating. ano. Asintado, patay ka na. Ayun. Di ba Yun yun yung yung mga incident na ano? Di ba, ay, di ba yun yung incident? Hindi. Yung uminom ka? iba.
Iba pa Iba no? pa yun, iba pa yun. Pero first year din ako nun. First year college ko talaga, first year high school ko talaga sa Saint Paul. Dun ko na-discover yung mga kakaiba kasi nagpalit-palit ako ng barkada nun eh. Syempre kasi 'di ba, from Holy Spirit, paglipat ko ng Saint Paul, iba na yung mga classmate ko, tas nadagdagan na sila, hindi na yung mga Holy Spirit classmate ko. Oo, oo. Tapos si Angeli kasi 'di ba nag-migrate na siya sa Canada, ganyan. So parang yun yung time na nag-experiment ako sa friends. Mhm. Yan. Tapos, so Uminom parang pa nga kayo paiba-iba sa yung kwarto kasama niyo, ko. 'di ba? Tapos tinapon. Oh, Mali kayo, eh, sobrang tinapon niyo sa may ano, eh. sa labas eh. Sobrang actually, meron akong sobrang nakakatawang point of view dyan. Hindi naman kasi talaga ako uminom. So, syempre, first time ko yon Cool. uminom. Syempre, tapos Kasabay yung ang kasama friends. ko, yung kasama ko si Denise, taga dyan lang din yun sa Kamuning. Hindi, sanay na siya uminom. Mm. So, kumbaga parang pumupunta na kasi yun sa mga bar, sa bilyaran. Di ba bilyaran yung uso dati nung bata tayo. So, pumupunta na siya sa mga ganun. Tapos sabi niya, tara, inom tayo sa bahay mo, ganyan. Tapos, pomelo gin. First time ko Oo, pomelo gin. pansin ko nga yun. Tapos, syempre, marami yun, di ba? Kasi isang pitchel, isang hinebra yun eh. Isang Isang hinebra gamot, gin. yung Tapos, gano'n. isang, Hindi ano, naman ganun. 4 kantos yung inubos niyo, 'no? Hindi na. Ilan ba kayo Tapos nun? di 3 ba kayo dun, syempre. 2? Hindi, dalawa lang kami nun. Dalawa lang kami. Tapos, nakakatawa kasi syempre, siguro isang baso pa lang. First time eh, parang isang baso pa lang, lasing na ako, no? Oo, Tapos bumaba ako kasi naghahanap ako ng mangunguya. Naghahanap ako ng something na pulutan. papapakin namin. Oo, yan. Pagbaba ko, di ba every night magro-rosary, di ba? Hmm. So, pagbaba ko, siyempre nung bata ka, hindi mo talaga maiisip yun na amoy ka pala. Ngayon na siyempre medyo malaki na tayo. Alam na natin na pag ganun pala, ang lakas pala ng amoy, lalo na At ganun saka gin, sa di ba? bahay kasi natin, hindi kasi normal yun. So, yung amoy Oo. na yun, kunyari nagsigarilyo ka, di ba? Hindi Oo, normal. amoy So, na amoy ikaw, yung agad. taong hindi naninigarilyo, hindi umiinom, pag once may naamoy ka na gano'n, sobrang lakas nun sa'yo kasi hindi normal yun sa'yo, eh. So, totoo. Di ba? Totoo. So, syempre, nung bata ko, syempre, di ba, hindi ko naman alam yung ganun. Talagang tinawid ko. Tinanong ako ni mama, sabi niya, umiinom ka ba? Sabi ko, hindi ma, nag-juice lang kami doon, juice, Pero ganyan, ganyan. pulang-pula yung mukha mo nun. Tapos, sabi niya, pauwiin mo na yung kaibigan mo, ganyan, ganyan, ganyan. Eh, natakot kami na baka umakyat siya dun sa kwarto. Kaya namin tinapon yung inumin dun sa labas. Kasi nga, pinapauwi na yung kaibigan ko. Siyempre, ayoko naman inumin yun mag-isa dun, di ba? Yun yung mali, eh. Tinapon namin sa At sa CR, ano? window, di syempre. Umamoy, di ba? Ang lakas nung amoy. Eto na. Pag alis ng kaibigan ko, ewan ko kung naalala mo to, pag alis ng friend ko, hinatid ko na siya sa gate, bumalik na ako sa loob ng bahay kasi ewan ko kung tapos na mag-grocery o mag-grocery pa lang. Tinanong ako ni mama, sabi niya, amoy na amoy ka. Ano ba yung iniinom mo? Ano bang lasing ka ba? Ganyan, ganyan. Sabi ko, ma, hindi ako lasing. Pero alam ko, Lasing ka na. lasing na ako nun. Kasi pagtas ko sabihin sa kanya, hindi ako lasing, sumuka ako sa harapan niya. So sabi niya, gago ka talaga eh. So, galit na siya. So, nawala yung amats ko eh, sa galit Grabe, niya. ano? Nawala talaga yung lasing ko eh. Pero yun, isa yun sa mga, syempre nung time na yun, nakakatakot, mukha siyang kalokohan. Pero ngayon parang nakakatawa na lang kapag Oo. binalikan mo eh, no? Ayun. So, ikaw, ano naman yung parang pinaka nakakatawang naalala mo na kalokohan natin nung bata tayo? Ako, hmm, naku, marami. To mention na naman. Putya. Saan ba? Ano na lang kapag ano na lang, ganito. Kapag sinabi nila, ano naalala mo kay Ate Johnny? Ano yung parang for you, pinaka nakakatawa nung bata tayo? Siguro yung ano, yung medyo nagkakasundo na tayo sa mga lakad natin. Like, syempre ako Mm. mahilig ako, alam niyo naman, mahilig ako computer. Ganyan. Parang nagulat Oo. ako, nasa farmers ka din. Hindi naman tayo nag-uusap. Tapos, nung nagkakasundo tayo sa mga trip, kunyari yung tipong Oo. manonood ka sine, yung sine na may Starbucks, yun talaga, hindi ko makakalimutan yun. Kasi, Oo, tama. putya, bata ka pa, Starbucks ka na. Hindi naman natin alam na, Tama. ano eh, na pang social, Na pang social. social yun, Oo. oo. So Kasi parang, yun yung meron sa gateway eh, oo. sa ano eh, Kaya oo. masarap kasi ang in-order ko lang Oo. naman ever since Frap. doon, yung frap nila na strawberries and cream. Ngayon lang naman ako nagkape-kape, mga ganun.
Actually, hanggang ngayon, hindi naman ako mahilig eh. Minsan, ngayon, tinitikman ko, pero para saan sobrang tamis na tamis na ako ngayon. Sobrang, Oo. sobrang Ngayon, 'di tamis ba, pala nun, para oo. matamis na siya, parang ako na lang magtitimpla sa bahay. Oo. Tas, Ngayon natatamisan na ako sa kanya. so try nyo yung Pero popcorn cheese tsaka yun. Sarap ng combination. Kasi may plug salty. pa. Meron pa tayong binibilan dati, yung Gloria Jeans. Gloria Jeans. Nandun siya sa Coffee. tapat ng gateway. Oo, parang kalaban siya ng, dati kasi ang magkakalaban, Gloria Jeans, Coffee Bean, tsaka Starbucks. Oo. Wala na ba Tas yun? Wala yung, na ba yun? wala na. Wala na. Parang, di ko nga maalala kung meron pa sa Pinas nun talaga at all. Parang wala na Gloria yata. Jeans. So, ano, parang paminom, nakalimutan ko. Pero, Hindi ko makakalimutan yun kasi sila yung may cookies and cream na frap. Ako naman ang naalala ko sa'yo, yung time na, so, si Mari kasi, mahilig siya magbutingting kahit nung bata pa kami. Mahilig siya magkalikalikot kapag si mama ko naman, very supportive naman siya. Naalala ko one time parang gusto ka pa niya ipasok dun sa school na parang ganun yung ginagawa, yung parang technical, 'di ba? Pero nung bata kami, so pag may nasisira sa bahay, ibibigay yun sa kanya para mabutingting niya. Tapos ngayon, nung bata tayo, 'di ba, uso yung mini component. Yun eh, 'di ba? Yung mini component. So, nasira na siya, so binigay siya sa'yo. Tapos, alam ko parang nandun ka lang sa sala, so binubuting mo lang siya, ganyan. Tapos, ako, ewan ko, I think meron ako ibang ginagawa, naglalaro ako or something. Tapos basta tinawag mo ako, malapit ka lang doon sa akin. sabi mo sa akin, ate, meron akong papakita sa yung magic. Sabi ko, sige, ano yan, anong magic yan? Di, pumunta naman ako sa'yo, no? Tapos, pinahawak mo sa akin yung antena. Antena. Oo. Sabi mo, itapat ko siya dito banda sa part na to, no? Yung tinatamaan mo, Tapos, puro plastic eh. Tinuturo ko, di ayaw kasi syempre ako mauna. Pucha. Alam nyo na, so, nakasaksak na nga pala yun. finally, napuntahan ko na yung metal na part nung parang motherboard ba itsura Oo, nun? Parang yung, ganun. basta yung motherboard niya, parang ganun. Oo, Yung may mga oo, tulis-tulis. oo. Finally, naitapat ko na doon. Ayun. Siguro nga kasi natatagalan na siya, nawala na siya ng patience. Ang tagal kong hanapin. So, tinulungan niya akong hanapin. Di hinawakan niya rin yung antena. Di medyo sabay kami na kuryente. Ayun. Yun lang Kaya naman. ang problema nun, ako yung nasa dulo, so ako yung pinamas masakit. Kasi hawak ko yung kamay mo. Hindi ko hawak yung antena, hindi ko naman alam eh. Kala ko ikaw mo ako, yung kasama pala ako dun. Yan yung mga kalokohan. Meron May isa pa. pa, may isa Meron pa. Ako pa. rin may isa pa. Okay, sige, go. Ikaw muna. Meron kasing may parang isusumbong ka ata nun kay mami. Ah, Syempre tayo, ano naman tayo, di ba? Parang literal na aso at pusa nga dati. oo. Parang you make kwento para mapagalitan ako gagawa rin ako Oo. para pagalitan ka. Parang gano'n. Oo. So, Oo. ang nangyari no one time, harap-harapan mong sasabihin kay mami. Ngayon, nasa second floor tayo dun eh. Tinakpan ko yung bibig mo, umusog-usog ka. Putyad, hanggang sa tayo, first floor tayo inabot, nalaglag tayo sa hagdan. Naalala mo ba yun? Oo. Diretso talaga tayo, talagang hindi man lang yung nadulas lang o talagang tumbling tayo Totoo. sa hagdan Talagang na yun. ikot-ikot talaga siya. Ako Kaya yung okay mga lang ako. nakikita ko sa cartoons ganun eh. Ako okay lang ako basta hindi mo nasabi. Ako naman naalala ko, nung bata ako, mahilig ako mag-drawing. So si mama, binilan niya ako ng blackboard. Oo. Blackboard, yung may stand, 'di ba? Tapos, actually, ngayon ko lang na-realize na, grabe pala yung, in fairness naman din, sinuportahan niya tayo sa mga ganong bagay, di ba? Kahit papano, yung mga creativity part. So, binibilan niya ako ng isang box ng chalk. Oo, yung Diba? mahakapang chalk, yung gano'n. Oo, di ba? Yung isang box ng chalk. Tapos, gagawin ko, paghapon, kasi ayoko talaga matulog ng hapon dati. Mm-mm. Magdo-drawing ako. So, meron akong sarili kong Mundo. parang storyline. May sarili akong mundo. Nagdo-drawing ako. Ito yung character ko. Idodrawing ko siya. Pag iniisip ko nga, parang baliw nun eh. Totoo lang. Parang nasa mental hospital. Pag ngayon, pag iisipin mo. Kasi nagkikwento ka tapos, bawat tapos ng kwento, buburay mo, drawing. Buburahin. Tapos kinikwento mo habang drawing eh. Di ba ganun ka? Pagising ko, kasi ako kailangan ko matulog ng hapon. Required yun kay mami. Pagkadating ko sa pag nagising na ako ng mga 4, ganun, 3 o 4, oras pa ako nagising, mga ganun. Nakikita na kita, nag-drawing doon. Oo. Katabi na ako, makikinig na ako ng teleserye mo.
Oo, hindi ko nga alam Tapos, mo ata. supportive, umiiyak ka din kapag ka nakakaiyak yung senaryo. Talaga ba? Oo. Tapos, alam ko may one time na meron akong hindi natapos. Siguro, ewan ko, parang na-bored na ba ako, napagod na ako mag-drawing, Inaabangan ganyan. ko. Oo, tas sabi mo, ano na ate? Ano na nangyari dun sa sunod dun?" Sabi ko, wala na, tapos na. Nakalimutan ko na din. Yun. So, alam mo yun, parang kung iisipin mo, nung bata tayo, ang tingin nila ng ibang tao is parang pagkapasaway yun. Pero para sa atin, kung hindi mo na-experience din yung mga ganong bagay, wala rin tayong pagkukwentuhan, di ba? Masaya din, Yes, di ba? yes, Kahit yes. paano na balikan. So, I guess, ang next question ko sa'yo is, how did yung upbringing natin nung bata tayo? Like, syempre, very ultra, ang tawag ko nga, pagka nagkukwento ko sa friends ko, we had a very conservative home. Like, a very conservative upbringing kasi sobrang religious nila di ba? And Yes. also kasi, malayo din kasi yung age gap and yung generation itself natin sa kanila kasi nga, Mhm. biologically, grandparents natin sila. So, ano yung na-contribute nung pagiging strict nila, pagiging gano'n nung upbringing nila, ngayon dun sa views mo now that you're raising your own children? Siguro ako, nung simula, medyo dala ko yun eh, yung pagiging gano'n. Kasi Mm. siyempre, hindi din naman din gano'ng kadali. So, Oo. habang tumatagal, lumalaki yung mga kids, nababago din yung style. Mhm. Kasi Yes. nakikita ko and you need to cope. Parang kailangan mo rin Yes. evolve eh, or paano ba yun? Oo. Mag-innovate. Kasi Tama. siyempre, parang na-experience ko ganun eh. So, alam ko na mahirap yun. Mm. So, ngayon, ayoko Mm. ma-experience sa kanila. To the point na hindi naman sobrang luwag. Oo. Okay? Tama. Andun pa rin Mm. yung, May discipline pa din. oo, hindi pwedeng Pero wala eh. hindi Kasi, rin hindi rin naman pwedeng sobrang strict na hindi na sila, kumbaga, makakatakbo sa'yo. oo. Yung parang feeling nila mag-isa lang sila. Tama, tama. Pero naisip mo rin ba, like, kasi ako parang siguro nitong nung medyo lumaki na tayo, na-realize ko din na kaya rin siguro ganun sila, kasi ganun din yung parents nila sa kanila eh. So, hindi din nila, Siguro, di ba? Hindi yes. din nila, parang yun yung nakita nila sa parents nila eh. So, siguro, naisip nila, ito yung tamang gawin, so gagawin ko. Ngayon lang kasi, syempre, may social media na tayo, we have more access to information. Kaya natin, kumbaga, nalalaman yung mga generational trauma, nalalaman natin yung mga, parang, pwede pala natin baguhin yung mga ganong bagay. Parang ganon. Meron din palang ibang tao na kagaya natin. Ayun. So, feeling ko naman, yung parents natin, they did their best. Pero, sa tingin ko, marami din silang unresolved trauma na siguro hindi na nila na-address. Kasi hindi naman uso dati yung mga, therapy, di ba? Mental, ganyan, Mental tawanan ka health. pa nila. Uy, Oo, walang ganun. Pero, so, kumbaga, yung style nila, nadala nila sa atin, hindi nila kasalanan, syempre. I mhm. don't, I don't blame them actually. Pero kailangan natin baguhin. So, I guess, kukunin natin yung magagandang parts. I-leave natin yung hindi masyadong okay. So, now that you have your own family, ano yung bagay na intentionally binago mo and you think it's working? Siguro yung palo. Oo. Isa Mm. yun sa talagang Mm. ano ko. Yung Kasi, physical. kasi parang feeling ko baka iba yung ako kasi iba yung dating nung ako. Oo. Mm. Alam mo yun, Mm. witness mo naman yun. Oo, oo, oo. So, ayaw dumating sa point na ganun na. Kasi syempre, sila is growing, ikaw getting old. Parang ganun. Parang iba Yes, yung, yes. Oo. tapos, how you talk to them. Mm. Alam Mm. ko, kalila daddy, tsaka kay mommy, may gap eh, hindi mo makwentuhan eh. Kunyari, Mm. Oo, hindi magkaroon ka hindi ng mo crush, sila di mo makikwento yun kay mami hindi at mo daddy, patay oo. ka dun. Mm. Oo. Kahit balaki ka na, parang ganun. Unless nung 20 plus ka na. Mm. Pero nung syempre, part yun ng pagiging bata mo na, di ba, Mm. may times, meron kang crush sa school, ganun, or Mm. Mm. Tsaka parang pagka kasi, kunyari medyo strict kang parang merong gustong sabihin yung ako napapansin ko sa sa anak ko na mautak din to eh. Lalo si Lucas, Oo. hindi ko alam eh. Parang papaalam siya pero sasabihan niya muna pero hindi ka papayag eh. Okay lang ba pengeng Robux? Parang ganun. Parang Oo. inunahan ka na. So parang may andun yung parang hindi ko alam kung tawag dun, pero
Diskarte tawag do'n. Oo, parang gano'n. So, eventually, yung ginawa naman nila sa atin or kung paano nila ano, malaki rin yung pasasalamat ko sa kasi hindi ako maging ganito siguro Oo, kung hindi dahil sa kanya. Kunyari, kung di man natin pwede sabing mayaman tayo nun eh. Hindi ko alam. Pero parang hindi tayo yung hirap naman din na sobra. oo. Gets mo? Parang Yes, na-access of naman course. natin eh. Pero hindi Oo, natin siya totally na ano, parang kung ano lang talaga yung nabibigay sa atin, 'di ba? yes. Kasi Oo, kayang-kaya naman nila daddy bumili ng cellphone dati, ba't di sila bumili nung bago putok oo. yung ano, 'di ba? Hindi Mm, naman di eh. mm, Parang mm. parang sakto lang yung parang alam nila kung paano lang din gastusin. Pero Yeah. kung iisipin mo araw-araw ako kumakain sa restaurant, mahal yun. Oo, Ngayon, lalo ngayon. oo, So ay kung oo. ginagawa natin dati yun, kasi wala tayong kung para malaman nila, wala na kaming yaya simula nung 10 years old, 9 years old, parang Mm, gano'n, wala mm, na eh. So mm. parang hindi naman nagluluto si mami. So lahat ng kain namin, it's either may Sa nagdadala ng food labas. or kakain na kami sa labas. Oo. Wala na urong-urong. Pero dati, lahat yun, household chores, bata ako. Alam ko lahat yun. Sawa na ako. Nagbubunot pa tayo nun. Yes, kasi kahoy yung second Oo. floor. Mm, Tapos, mm, ang daming bookshelves doon, cabinet, yan, pupunasan ko lahat yan. Tapos mm. sasabihin sa'yo, tamad mo. Oo. Tapos naalala mo yung bintana natin, jalousie yung tawag dun eh. Oo, Yung iisa-isahin ko yun, jalousie, ganun. Oo, isa-isahin mo oo, yun, 'di ba? iniisa-isa ko yun. Inis ako magpunas dun kasi nga isa-isa siya, tas ang dami, ang laki-laki ng bintana. Swerte ka nga sa kwarto Pero mo, walang ganun eh. Screen oo lang. nga, Eh, paano yung sa si kwarto ko? screen. Lagpas dalawang tao yung taas nun. Oo, oo, Kailangan ko pa tas tumungtong dun sa ano, tatlong ano siya eh, tatlong ganun. Tatlong oo. windows. Ginagawa ko dun, diskarte dun ano eh. Kalahati lang, di ba nakit si mami. Kalahati lang inaanak ko. Kasi di makakit si mami sa tutungtong. At saka syempre 'pag tinignan niya yun, gaganunin lang niya yung Yung ano eh, abot yung niya. dulo lang, oo, yung abot Yung abot niya, lang oh, niya, 'di di ba? ba? Oo, 'di ba? Tama, Tapos di tama. ba may garden Pero tayo bago dumating yung shop. oo, oo, Aba, every nagdidilig. afternoon, nagdidilig ako dun. Mm, mm. Naalala ko yun. Pero ako sa tingin ko, malaki din yung naging, I mean, tingin ko malaki din yung naging contribution na ganun yung childhood natin. Somehow thankful din ako, no, na Oo naman. ganun kasi kumbaga natuto tayo maging resilient. Kasi kung hindi, siguro ang soft mong tao. Parang ganun. Yun nga. Parang, Oo. hindi, tas hindi ka marunong ano. Kunyari, kung puro ganito lang yung groups mo, hindi ka marunong maisama sa iba na. Siguro sa tingin ko. Pagdating Yes. mo sa ganitong group, parang ilang ka kasi parang magulat ka. Oo. Eh, alam mo kung saan tayo tumatambay dati. Kung Oo. kung naalala mo yung sa 7, yung gano'n. So, parang, hindi naman sa ano, hindi ko naman sa inano, pero kahit anong ano nung tao, kaya kong Mm. pakisamahan. Yes. From magkamay to Tama. mag-plating tayo, kaya natin gawin. Oo. Yun lang yung ano, Tama. 'di ba? Yun yung na-brought up sa atin kasi Mm. tawag dito, lalo na nung ano, nung birthday ko. Birthday ko pinalayas na ako sa bahay. Oo nga. Literal Oo nga. birthday ko, 18. April 18. 28, Oo. 2008. Ayos. Diba? Pero ito, nung ano Na, nun, saan ba ako nakatira nun? Pinalayas ako nun, doon ako sa Detroit ba yun, yung street na katabi natin. Sa mm. isang kasama ni mami sa Kay simbahan. Ate Carol. Kay Oo. Ate Kamusta Carol. pala yun? Okay naman siya. Nakakausap mo ba yun? Napuntahan ko siya one time eh, tas Doon okay pa rin naman sila. siya. Doon pa rin siya. Oo, dun pa din. Oh. Wala na ata yung mom niya eh. Nag-pass away na yung mom niya. Oo. Medyo matanda na rin yung mom nun. Mm-mm. Tapos, after nun, kinausap ako ni daddy, dinala ako sa talyer. Ngayon, nung nandun ako sa talyer, dun namulat na talaga yung mata ko. Kasi sa Ramon pa lang, namulat na, kalalamakmak eh. Pero doon, Galas, Mm. Manila, ay dami. Gulo Mm-mm. dun. Mm-mm. Mm-mm. Doon Tama. naranasan talagang mapag-isahan ka ng grupo, ganun. Diba? I mean, Mm. at least natuto ka. I mean, ngayon, Yes. alam mo na. Oo. Tsaka mas na-appreciate mo na din, alam mo na rin yung value ng family, alam mo na yung value, ano mo na kung ano yung gusto mo, tsaka yung ayaw mo. 'Di ba? So ngayon, you make sure that you're actually there for your kids. 'Di ba? Alam Yes. mo yun? Parang gusto mo
yung tipong relationship mo sa mga anak mo na pwede silang lumapit sa'yo at any time. Pwede silang magsabi sa'yo na, ano, "Daddy gan'to, 'di ba, alam mo 'yun, kailangan ko ng gan'to, kailangan ko ng tulong, ano bang ma-advice mo?" Yung ganyan. Especially ngayon bata pa sila, eh, pero especially that will come in very handy kapagka naging teenager na sila. Kasi yan na yung medyo rebellious stages, eh, na very important yung foundation na na-set mo sa mga anak mo, 'di Yes, ba? yes. Tama, 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 tama. Ayun. So, alam mo actually kasi magkasama kami ni Mari, kailan ba 'yon, last Sunday? Yeah, nung Sunday, yeah. Oo, no Sunday magkasama kami. Tapos kasama namin si Javi, Mm, yung isang pinsan namin. mhm. So, um, bago bago namin siya dinrop off dun sa bahay niya, ang tagal namin nag-usap 'no, kasi napag-usapan namin ni Javi. And actually, medyo nabilib ako kasi naisip ko, marinig 'to ni Javi, hi Javi, na very mature si Javi. And I think I credit, Kuya Butch and Ate Ines for that kasi he's very open-minded and he's very mature. Tapos siya yung nagsabi sa akin na, "Ate Johnny, naiintindihan ko yung mga parang pinagdaanan niyo ni Kuya Mari, and dati hindi ko yon naintindihan. Iniisip ko, ano ba 'tong dalawang pasaway na 'to 'no?" Lagi niyang parang sinabi niya sa akin. Pero ngayon daw, na-realize daw niya na mas naiintindihan na daw niya tayo. And it's because, there were some things in life na hindi nabigay sa atin and may mga bagay naman na sobrahan, Mhm. right? So, kunwari, nasobrahan sa discipline, nakulangan sa more love, parang ganon, di ba? Parang example lang yun, I'm not Mhm. saying that that's Mhm. it. Pero, so, nagulat ako sa kanya, so we had that conversation. Tapos, ang sabi niya sa akin is, one of the things that he wanted to change dun sa family natin, and sabi niya sa akin, nung time na yun, is masaya daw siya na nagkikita daw tayo. Tayong tatlo. Siya, ikaw, ako, tas yung anak mo, Mhm. sila Jane, ganyan. Tapos ako, sama ko si Casey, ganyan. Masaya daw siya na, hindi naman daw kailangan every Sunday, pero he's happy na nakakasama daw niya tayo kasi mas lalo daw niyang naiintindihan yung tayong dalawa, which is he's very happy about. Kasi sabi niya sa akin, um, ngayon he feels more complacent na kaya tayong kausapin. Ah, Oo. So sabi niya sa akin, dati daw kasi parang meron lang siyang malalaman tungkol sa atin around na alam mo yun, pinag-uusapan around the family, pero wala tayo doon. Tapos hindi daw niya alam paano tayo tatanungin. Pero ngayon daw na-realize daw niya na hindi pala yun ganon. Sabi niya, one of the things he wants to change is yung eliminate yung ugly practice sa family natin wherein hindi daw tayo nag-uusap-usap na parang pamilya. So, sabi niya, minsan daw kasi parang i-invite ka, minsan di ka invite, parang ganon. So, sabi niya, gusto daw niyang baguhin yon. So, ang happy daw siya na parang lagi daw natin siya sinasama, ganyan. So, and I think, I mentioned to Casey and to Javi also, no, na one of the things na, kasi dati, I mean, feeling ko recently lang naman, in the last few years lang naman din tayo palaging nakikita na. 'Di ba? Yung parang pumupunta na rin kami, pumupunta na rin kayo, 'di ba? dati wala, Ang eh, sabi ko talagang zero, kasi, eh. oo. Ang sabi ko kasi kay Casey is, na-realize ko, nakikita ko kasi sa family niya, tsaka sa family din ni Javi, sa side ng mama niya kay Ate Ines, na present sila sa life ng isa't isa. And ayokong lumaki si Lucas tsaka si Inigo na hindi nila ako kilala. Parang sino yun, 'di ba? Parang gusto ko, ako yung cool tita, na Mhm. kapag nakita nila ako na, ay, gusto ko yan kasi siya yung maganda magbigay regalo, eh, o kaya yung parang, 'di Oo, ba? Yung gano'n, 'di ba? Kasi 'di ganun. ba we were looking forward to that nung bata tayo, 'di ba? Mhm. Hmm. Parang gusto ko Parang pag every nakita year nila pagka ako, ano, masaya silang, 'di ba? 'Di ba? oo. Yung masaya sila pag nakita nila ako. So, that's one of the things that I wanted to change. Kaya sabi ko, effort man siya, it's intentional. Kailangan talaga you have to work on yung relationships mo with family. It's not always easy, di ba? Pero we have to find a way to make it work kasi hindi naman natin napapalitan yung pamilya natin. That's what it is. Like, kunwari tayong dalawa, tayo talaga yung buong magkapatid. So like, we can't really do anything about that. Um, anyway, narinig mo na ba yung term na generational trauma? No, no, actually not. Pagdating Ay, kasi sa hindi mga pa. Hindi pa. trauma-trauma, para kasing hindi ako believe sa parang ano lang,
wala, sinubok lang ng panahon talaga. So, ano ba yun? Sige Ah, nga, explain mo, depende ano ba talaga yun? 'yan. So ngayon kasi medyo uso siya 'no, medyo pinag-uusapan siya. Kasi parang actually millennial ka pa naman 'di ba? So I think it's more of a millennial thing wherein we are trying to break yung mga bad practices nga ng older generation. So, if you have generational trauma, it means na napapasa mo yung pangit na mga practices sa family Yung from, dati, I don't know, pinakanununo hanggang sa ngayon. Pero, starting sa millennials, we want to change that. For example, bigyan kita ng example. Ano bang magandang example? Yung hindi kayo masyado nag-usap-usap kapag may problema. For example, dati kasi, we were expected to shut up. hmm, Pag sinabi ng matanda, eto yun, yun na yun. hindi ka pwede sumagot. Oo, Yes, hindi yes. ka pwede Totoo, sumagot. totoo yan. Dapat tahimik ka lang, di ba? Dapat, hindi ka pwede rin mag-explain ng side mo. Minsan Pag kasi, nag-explain ka, galit na yun. si mama dati, naalala ko, sabi niya sa akin, subukan mo sumagot, babaliktad mukha mo. So, na-imagine ko pa yun kasi nga nanood tayo ng cartoons, na-imagine ko talaga yung bumabaligtad yung mukha sa cartoon. So, ayoko yun mangyari sa akin kasi hindi ko alam, hindi ko siya ma-picture out paano siya babalik. 'Di ba? Pero, so ngayon, kunwari, let's just say for example, I don't know, I don't know exactly anong plans ni Lord sa akin, 'di ba? Pero, for example, I get kids, or if I do have kids now, ang isa sa mga gusto kong baguhin is, yun nga, gusto ko kayang lumapit ng anak ko sa akin and kaya niya mag-explain. 'Di ba? Kasi nakakita ako ng friends ko na parang kung paano nila kausapin yung mga anak nila, hindi yung ikaw mali. 'Di ba? Ganun tayo nung bata tayo eh. Mali ka, ganito ginawa mo, mali ka. Ngayon, it has to be, ano sa tingin mo yung maling nagawa mo? And bakit sa tingin mo mali yun? So, parang, gusto ko kasi, manggaling siya dun sa bata. Kasi parang mas, marirealize nila yung mistake kaysa parang binilame mo sila agad. Paano kung hindi pala talaga sila mali? Yes. Actually, may ganyan din incident sa amin eh, lalo sa amin, na Mhm. may times na parang, syempre, yung point of view mo, yun na yun. Di ba? Oo. So, Mm. nangyari, dahil nga, yun yung old style, minsan ayoko na nga marinig yung explanation nila. Pero sa totoo lang, minsan maganda rin kasi may point of view na hindi mo pala nakita. Nakikita. Oo. Tama. So, Tama. pagdating doon, yun, isa yun sa mga until now, still working. Kasi hindi naman yun, Mm. yun yung kinalakihan ko na parang, ako na ngayon yung adult eh, parang ganun. Oo. So, parang, Tama. Tama. oh, parang, sige, ako na yung tama, parang feeling tama, di ba? Pero hindi eh. Oo. So, ngayon, parang, So, may times, kunyari, you're actually, nagagalit ako, di ba? May times oo. nagagalit ako. Oo. So, bilang malalaman mo, ay, hindi pala siya gumawa nun. Pahiya konti, di ba? Parang Di ganun. ba? May ganun I mean, di ba? Oo. Oo. Kahit sa atin Kaya, dati eh. Ba't ako sinisi si ate gumawa nun eh? oo. Ganun ako Tama. eh. Tama. Di ba? Oo. Dahil Oo. nga, ako na yung una, first hit na ako, wala na. Yun na yun. Mm. Hanggang Mm. mawala na ulit yun. Tsaka ito pa, Di ba? para sa akin, actually ito, tinuro din sa akin to ni Ate Bing, na if ever na meron kang, kaya papagalitan mo, di ba? Sandwich mo, itatawag niya eh, na Mhm. parang explain mo rin. Sandwich approach. Ako parang ganun. Explain mo, bakit. Yung wag ka lang yung ilampas ka ni mami ng hindi ka na explain. Bakit na, Yun nga. di ba? Yes, exactly. So, isa yun sa mga gusto ko actually parang i-break yung ganong type of approach. Yung hindi mo alam bakit ka nagkamali pero napagalitan ka. Oh, 'Di ba? oo. Ganun kasi tayo nung bata tayo eh. Gusto ko ngayon, alam mo exactly bakit masama yung ginawa mo. Hindi ikaw. Hindi ikaw as a person. Mhm. Hindi ikaw yung masama, 'di ba? Yung behavior, yung ginawa mo, yung deed na ginawa mo, yun yung hindi tama. And gusto ko ma-realize mo bakit yun hindi tama. Dapat manggaling yun sa'yo. Sana So, hindi yun lang yung, yung parang trick palang pagalitan. tama. Pero Tama, kapag isa mainit din kasi yan. ulo minsan, parang 'di ba, parang damay-damay, parang dati gano'n eh, tingin ko eh. Oo. Di ko alam Parang di ko galit siya naman sa isa, nakikita kung galit. umiinit si mami yung ulo ni mami, pero parang bakit parang sa akin siya lagi galit, parang gano'n. Oo. Si daddy hindi eh, Parang si daddy napag-tripan. Oo. daddy naman di mo malalapitan na pero si daddy yung pipong 'pag nagsalita na, doon ka na matakot. Oo, Oo, matakot ka pero na. si mami Tama. physical,
maboses, Oo, gano'n. Mag oo, tama, mas gusto ko na lang si tama. mommy magalit kaysa kay daddy. Oo, kasi si mama kasi mabilis mawala. Kung gaano siya kabilis dumating yung galit niya, gano'n din kabilis mawala. Pero sa tingin mo ba nung lumalaki ka, hirap ka mag-communicate ng nararamdaman mo? Oo naman. Kasi Oo 'no? kasi kunyari i-explain pa lang ako. Kunyari may nangyari, ta's Mm. mag-e-explain ako, ang sasabihin lang sa'kin ni mommy, kunyari parang uunahan ka na na parang, "Sige sasagot ka pa, hindi ka pa nga sumasagot Ah, sasagot ka." Eh, parang mm, wala na, eh, hindi mo na lang ano, mm, kasi madagdagan pa mm. yung ano sa'yo, Yung galit, galit sa'yo. tsaka yung palo. Sa tingin mo ano, parang naka-contribute yung hindi mo ma-explain yung sarili mo hanggang sa paglaki mo tas sa ibang bagay na. For example, kunwari, hindi ka ma-communicate. Parang, kunwari kayo ni Jane, for example, when you were starting out. Siyempre, matagal na kayo ngayon, so medyo gamay nyo ng isa't isa, di Mhm, ba? mhm. Pero let's just say, for example, nung nagsa-start ka, hindi mo masabi sa kanya or ma-explain sa kanya yung nasa isip mo or nararamdaman mo. Siguro Dumating ka ba sa ganong point? Oo, no? yes, tsaka ano, parang nasanay ako na parang susuluhin ko na Tatahimik lang, ka na lang? oo. Oo, Ta's ako oo, oo, nareresolbahan ko na kapag tapos mm, na, parang gano'n. oo. Parang ano Which nga, is eh, yun hindi yung ako ano, ako yung hindi ko alam ba dahil nga 'di ba siyempre onti lang, 'di man tayo lumalabas dati, 'di tayo oo, napupunta sa mga I mean, oo, dinadala tayo minsan sa mga friends, 'di ba? Pero hindi yung oo, totally na parang yung generation ngayon na tipong talagang hanggang oo, school ano, ano, oo, 'di may ba? playdates pa ngayon, 'di Oo. ba? Ang ano kasi dati parang sa'kin, parang sanay ako parang mag-isa lang na parang gano'n. Mm, Ako iiwan mo ako mm. sa ano, may computer, buong araw na ako, okey na ako, buhay na ako, parang gano'n. Pero siyempre Ako nga iniwan sa Nashu, 'di ba? siyempre ngayon iniiba na 'yun. Parang siyempre may Mm, kids ka na, may family ka, iba na. Pero yon, dati yon. nung lalo na nung nasa BPO ako, aba pag-uwi sa bahay, mag-isa lang ako, dorm, Oo, wala akong pakialam, oo, okey lang. Ta's papasok ko, dun ko lang kakausapin yung mga yun. After nun, siguro iinom-inom kayo mm, pero sobrang bihira lang. Pero 'pag mag-isa ka na lang, buhay ka pa rin. Hindi ka yung tipong oo, yung puwede ko mga masabi na parang loner yung datingan pero ako masaya ako sa gano'n. Kasi mm, walang mm, ibang mind na umaano sa utak ko, parang gano'n. oo. Yun yung Ako sa tingin ko ano, meron maganda at saka hindi maganda. So for me, ang magandang nadulot nun is, yun nga, gaya nga ng sabi mo, I can be by myself. Hindi ako natatakot maging mag-isa. hmm, Minsan na-e-enjoy ko pa nga, eh, yes, true, yung true. mag-isa lang ako, Mm, 'di ba? Kasi parang you're just by yourself, you enjoy the small moments in life, 'di ba? Nang kahit mag-isa ka, okay lang. mhm. Ang hindi naman sa akin masyado, parang medyo nahirapan ako later on, I mean early on was yung hindi ko ma-communicate yung nararamdaman ko Sa sa partner, oo. partner, oo. Yung parang medyo mahirap kasi nga growing up ang ano ko is tatahimik ka na lang kasi nga baka mas lalong magalit, Mhm, 'di ba? So parang nagkaroon ako ng gano'n, pero in fairness naman parang na-outgrow mo din naman siya. Parang as you grow older parang medyo natututunan mo din kung paano makipag-communicate. So ngayon, I guess, now na adults na tayo, 'di ba? We're in our 30s ganyan, and ikaw may sarili ka ng family. Ano na yung definition mo ng success? And how was that different nung bata ka? ako siguro ano, yung sa'kin makapagtapos lang yung kids ko para sa'kin lang yun lang, okey na ako. Tas simple lang. Dati kasi pangarap mo 'di ba siyempre lahi-bahay natin. So, Oh. mas malaki tas nakakapunta ka sa White Plains, sa ano pa, "Uy ang Mm, ganda niyan." mm, Ngayon gusto ko nga lang sa ano lang, bukid lang, parang farm lang. mm, Parang simple, ayoko ng mm, city life, eh. Kasi lumaki ako sa city parang parang na parang di ko alam, hindi ako na-bored, eh, pero parang puwede ka punta city paminsan-minsan pero para oo, sa'kin kung gusto mo ng tahimik gising mo, gusto ko probinsya. Kaya kami we hmm, pick Antipolo kasi puwede rin kasing cold place yun. Eh, ngayon nagiging crowded na rin, eh, 'di ba? Okey okey oo din, nga, pero never na akong bumaba sa Manila ng hindi talaga kailangan. matagal, oo, Oo, kunyari totoo. nakita niyo after lunch kailangan umaakyat na kami. Yung huli nating Oo, kita, yun na yung pinaka-late namin. yun yung pinakamatagal, oo. Oo, hindi kami Kami tumatagal sa din mall eh, ng 7, 8 hours, hindi na. Ano, parang hindi, 2, 3 hours kain, 4 the mm, max na, ta's alis na. mm.
Actually kami din, lalo na ngayon kasi 'di ba kami malapit din kami sa Tagaytay, so nasa Silang din kami. So, parang nung una nilalabanan ko pa siya actually. Parang nami-miss ko yung city life, yung adrenaline, yung ingay ng nagtataho, Mm. yung ingay ng jeep, tricycle, ganyan. Pero ngayon, na-appreciate ko na siya kasi realize ko na for me, success is being healthy, number Mm. one. Number two, you can buy the things that you need and the things that you want sometimes. At least yung meron ka lang extra, 'di ba? Yung ganyan. May sarili kang bahay mo, doesn't have to be pinakamalaki, 'di ba? You just have at least everything that you need sa bahay mo. And also, syempre, sarili mong car, siguro, ganyan, isa, dalawa, or, di ba? Tapos, siguro, like your own business na kaya kang i-sustain hanggang sa tumanda ka. Yes. Ikaw, for example, kayang bayaran yung tuition ng mga anak mo. Mhm. So, nagbabago din yung ano natin, 'di ba, yung parang perception natin of success, 'di ba? Yes, yes. Tsaka, I guess one of the things that I realized is, 'di ba nung bata tayo, ayaw ko talaga matulog. Hmm. Nagpe-pretend pa nga ako matutulog pagkahapon eh. Tapos nakakatulog Yung ka na. kunwari nakapikit ka pero nakakatulog ka na lang din. Pero inumpisahan ko talaga yun sa parang ayoko talaga matulog ganyan. Pero ngayon na-realized mo how rest is important, 'di ba? Dati, minsan nga inisip ko, sana pala tinulog ko na ng tinulog dati. Ngayon kasi, dahil mo nang Hyper pa kasi kailangan tayo gawin. dati. Oo. I mean, syempre Oo. bata, di ba? Oo. Ito, maano ko hindi. Ayaw rin matulog. I 'Di mean, ba? hayaan yun. 'Di ba? Well, I wish we had more time to kind of like talk about a lot of Oo nga things eh, pa. parang Pero I guess ang last question ko sa'yo is, I always ask this to my guest on the podcast at the end of the episode, no? So, if you had the choice or an option to travel back in time, tas makausap mo yung 15-year-old self mo, and you were given 1 minute, ano yung advice or sasabihin mo sa 15-year-old na Mari? Yan. Sabi ko sa'yo, huwag ka magbandal sa Immaculate. Kasi dun yun na iba lahat eh. Pero ito lang yung masabi ko. Kung hindi ko ginawa yun, iba eh. Iba yun yung ano ko eh. Mm. Yun yung breaking point ko. Kasi hindi na ako napag-aaral ng Immaculate. Napunta ako sa Ramon after nun eh. Oo. So nag-break ways yung life ko, nag-challenges ng tuloy-tuloy. What if kung naging okay ako nung high school? I'm not sure kung maging okay pa rin ako nung college eh. Kasi hindi talaga ako mapaaral, alam yun. Hindi ako studious eh. So di ko alam kung ano yung way ko dito. Pero dito, ito yung naging life. Which is, para sa akin, somewhat okay na okay siya eh. Para sa akin ha. Kahit hindi ko na-fulfill yung mga dreams ng mga lola at lolo ko ng mga pag-college graduate o ano. Pero, naririnig mo naman si daddy, marinig mo yung kwento na nagiging proud siya, parang gano'n. So ako, taba, puso doon sa ganung parte. Oo. Pero kung sasabihin ko talaga, wag ka na mag-bandal, kasi yun talaga naiba eh. Hindi, yun talaga. Promise. Kasi, yung kulit, andun naman eh, makulit ako eh. Anak ko nga, makulit. Oo. Mga anak ko makulit. Pasaway, yes. Parte ng buhay yun eh. Pero yung bandal na yun, kasi doon ako hindi na nakapagtapos ng high school sa ima. Yun lang naman. Pero, yun lang naisip ko eh. Kasi, yung mga ginawa ko after nun, kung saan ako mapunta, feeling ko gagawin ko pa din. Pero kung hindi ako nagbandal, siguro baka nakatapos ako Immaculate, baka hindi ako penalized sa 18 years old. Diba? Yun yung mga baka eh. Yun kasi yung splitting of yung life na ano ko. So, yun lang. Wala ako. Ako siguro kung babalik ako dun sa time na magkasama pa tayo sa Maryland, na-meet ko yung 15-year-old self ko, siguro ang sabihin ko is, parang to build a better relationship sa'yo. Kasi syempre nagkaroon ng time na, 'di ba, parang sabi mo nga nung bata tayo, aso't pusa. Tapos syempre nung lumalaki na tayo, may life ka na, may life na ako. Minsan Nagkaroon ng gap nagtatampo, eh. minsan hindi. Nagka-gap talaga. Oo, merong gap years Yung na hindi college, talaga okay. nung college, nung napunta na ako sa Galas, wala na yun. Parang di na ako nag-communicate eh. Ito lang, nung lately lang, nung nagkaroon na ng siguro mga 10 years, ganun. Tapos paunti-unti pa. Ito lang naman, after pandemic, yung mas ano na eh. Yung mas maraming contact. Hindi ko nga alam contact number mo dati, bago mag-pandemic eh. Dami, di ko kung may Facebook ba o ano. Di ba parang ano, ay nagka-chance din pala nung nagko-call center ako, yung pinatira mo sa bahay niyo.
sumaglit ako. Ah. Ayun, Mm. yun na yung Mm. last na matagal tayong magkasama tapos after nun wala na, eh, nung ano na. Mm. Mm. So yun, I think yun yung isa sa mga sasabihin ko sa sarili ko na to build yung relationship kasi siblings, the truth is our parents, they grow old. Mhm. Pero so they're not gonna be There with us forever. Yeah. forever, 'di ba? Pero yung mga kapatid natin, yung Kasabay mo. siblings natin, kasabay sila yung kasabay mo. So alam mo yun, parang darating yung time na oo, tumatanda din kayo, pero at least you're growing old together. And you're maturing together, you're realizing new things together. And ngayon, I'm very happy with the kind of life na meron ka and your kids. So, I'm really proud of you. Kung hindi ko pa yun nasabi Mm. sa'yo before, I'm really proud of you. I'm Thank proud of you and Jane. And I am seeing kung gaano kabait yung mga anak mo. So, I guess, kahit na nag-vandal ka dati, at least na-meet mo si Papa Pao, na-meet mo yung best friend mo, Yes. and now, you know better kung ano yung mga gagawin mo tsaka hindi mo gagawin. And that's a wrap for today's episode of Relatable with Nikki Sia. And thanks for hanging out with us, with me and my brother. Don't forget to share this episode with a sibling, a cousin, or a friend na feeling mo kailangan marinig to. We're still healing and it's messy, but having these conversations, especially with your own family, is powerful. Kung ikaw nakikinig ngayon and feeling mo ikaw lang ang dumaan sa ganito, you're not alone. Yep, it's never too late to change how the next generation grows up. Small steps definitely count. Give this podcast a rating, 5 stars only, please. Charot. Slide into my DMs. Promise I read them all, and I love hearing from you. Also, follow me on TikTok at Nikki Sia for more kalat. And don't forget to subscribe to Relatable with Nikki Sia on Spotify, YouTube, and Instagram. Alam ko, medyo kulang pa tayo sa marketing skills kasi hello, one-woman team po ito. Di kami legit, pero we're doing our best and I'm so happy you're here with me. So, thanks so much for tuning in. And as always, choose peace, choose healing, and stay relatable. Catch you next week. Bye!